Isuot mo na yung medyas mo. Narinig mo ba ako? Talaga? Bilis na! Suot mo ng medyas. Okay? Bilis na. Di ka talaga susunod sa akin? Halika! Mama, hindi ko na kaya. Naiingi na po ako. Eh di isuot mo na ang medyas mo, pati pantalon mo. Publish ng article sa SCI, Impact Factor 2.8. Kumusta po kayo? Ako si Wang Yangming, graduate ng medicine sa Yando University, doctorate degree. Kumuha ako ng All-English Medical Practitioner exam. Kumusta kayo? Ako si Wang Yangming, graduate ng medicine sa Yando University, doctorate degree. Kumuha ako ng All-English Medical Practitioner exam. Nag-publish ng article sa SCI, Impact Factor 2.8. Wang Yangming! Ako rin nagpipigil minsan, ha? Tayo, tutok Ano mo. bang ginagawa mo, ha? Kanina ka pa pumasok dito sa banyo? Kung naihiyan sa shorts, hugasan mo ba? Oh, yung sapatos ko, wag mong Tito, ihian. pogi mo ah. Pogi si Tito? Oh, tara. Hugas ng kamay. Teka, ba't ganyan ang suot mo ngayon, ha? May interview ako, Angkang Hospital. Talaga? Ano, natanggap mo yung notice? Ano pa nga ba? Ba't di mo sinabi sa akin agad? Sana tinulungan kita mag-ready. Aroy, pwede ba umayos ka, ma? Respeto naman sa future famous doctor. Nag-almusal ka na ba? Hindi, wala nang oras. Teka, sandali lang. Bilisan mo na. Ito. Affiliated sa Yando Medical University ang Angkang. Magandang ospital yan. Confident ka ba? Huwag ka mag-alala. Hiwain na yung karning pinadala ni Mama. Yung kaldero, isalam na. Laban! Excuse me, tanong lang. Saan ang meeting room ng emergency department? Bakit? May interview ako eh. Sumabay ka na. Isa lang daw ang kukunin ngayong taon ah. Wala, daming tao. Ako si Wang Yangming. Makinig! Ihanda niyo ang mga papeles niyo. Pumila ng maayos. Isa-isang pasok, ha? Oh? Johns Hopkins ka? Wow, Johns Hopkins University. Diyan ko talaga gusto mapunta eh. Ikaw, Inca University, malakas din yan, ha? 8 years ng undergrad, masters at PhD. Kailangan mo kumpletuhin ng 11 years sa ibang med school. Kumpara sa ibang school tulad ng Yando University. Walang kwenta. Undergrad degree mo, hindi sa Yando? Yung PhD ko po sa Yando na. Sa totoo lang, yung degree mo wala masyadong pakinabang. Naiintindihan ko po. Gaano ka katangkad? 6'2" po ako. Ang tangkad. Opo. Patingin. Wow! Tingnan mo. Yung overseas returnee,
Merong loose eyelid retractor muscles. Buka siyang pagod na pagod, hindi siya pwedeng magpuyat. 5 papers ang pinasa niya sa SCI. Anong silbi nun? Upo ka na. Upo ka. Wang Yangming. Sabihin mo sa akin kung anong mga kaya mong gawin. Kaya ko pong magpuyat. Kaya ko rin tumakbo. Lumaki kasi ako sa malayong kabukiran ng Inner Mongolia. Nagpastol ng tupa at kabayo. Pag may sakit yung batang tupa, yung veterinaryo, pupuntahan ko. Takbo lang, walang hintuan. Tsaka nung estudyante pa ako, lagi akong main sub sa basketball team namin. Player ka pala. Sagutin ko lang. Oo. Hello? Hindi pa rin tumaas ang BP? Itaas mo sa 50 ang dopamine. Tanong mo si... naka-maternity leave si Dr. Yang. Si Dr. Lu na lang. Nagbigay na ng resignation letter. Kailan naman nangyari yon? Nito lang, sabi ni Dr. Lu, alam mo na. Inaprubahan ko ba? Teka, wag mo siyang paalisin. Papunta na ako dyan. Pero teka, paano yung... Salamat. Yung sa'yo pati. Salamat Tapos na yung interview, ba't di pa tayo paalisin? May doktor daw na magre-resign. Inaasikaso ng boss. Bakit magre-resign sa magandang ospital? Baka siya to may problema. Yufei? Nasaan si Yufei? Nandito ako. Sumunod ka. Mukhang yan na yun. Ikaw, sumunod ka rin. Seryoso ka ba? Tingnan mo ang academic qualification ko. Pasensya na kayo. Sara ko muna. Tingnan mo. Ang sigla nila, di ba? Mukhang impressive. Kailan pa naging pamantayan ng sigla at itsura sa admission? Ang enerhiya at itsura, indikasyon ng magandang pangangatawan, kalusugan ng pasihan sa pagtatrabaho sa ER. Pare-pareho lang ang academic qualifications. Salamat, ma'am. Teka. Hindi pa ako tapos magsalita. Ganito yan. Isa lang ang bukas na posisyon ngayong taon. 3 months probation. After 3 months, isa lang sa inyo ang maiiwan. Pag-isipan nyo. Nung nag-apply kami... Walang nabanggit na probationary period. Wala nga nabanggit na probationary period. Naisip ko lang bigla. Nangangailangan ng ospital ng staff. Bibigyan ko kayo ng chance na lumaban ng patas. Ang mapipili ay yung mas mahusay. Payag kayo o hindi? Okay sa akin. Ipapaalala ko lang, Wang Yangming, kung sa probationary period, nagkaroon ng problema, o sa huli ikaw ang matanggal, mamimiss mo ang recruitment season ng ibang ospital. Balik ka sa probinsya nyo. Kung aalis ka ngayon, meron ka pang pagkakataon. Walang problema sa akin. Good. Teka lang, Madam Kwan. Hindi ba labag to sa patakaran ng ospital? Pwedeng baguhin ang patakaran? Hindi, ngayon lang to nangyari. Pwes ito ang una. Kung susunod tayo, sino magtatrabaho para sa atin? Si Dr. Su mahigit 40 ang pasyente. Kung hindi siya, ako ang mababaliw. Okay, sige. Tatanungin ko kayong dalawa ulit. Kaya nyo ba? Sure ako. Kaya ko! Wang Yangming. Magkatrabaho na tayo para magkapatid. Magtutulungan. Hindi ka may tuturing na katrabaho ni Liu Fei. Sabi ko. May tutulong ba ako? Karne ng tupa. Kailangan kumain ng lagpas 1 kilo para di sayang ginastos ni Mama. Kulang yung 1 kilo. Kanina, may bagong pinadala si Mama, wild chive flowers. Siya mismo ang gumawa nito. Bagong padala? Kanina. Natapon ba?
Hindi ko napigilan. Nagluto ako ng scrambled eggs. Kumain kami ni Hami. Ang sarap ng amoy. Di ba no, Hami? Opo, ang sarap. Ay, anong klase kang kapatid? Bad influence ka pa sa bata. Hindi ako masamang kapatid, okay? Kung di ka kontento, magreklamo ka kay mama. Maghanap ulit siya ng babae. O kaya, maghanap ka ng asawang mag-aalaga sa'yo. Sige na. Kung hindi lang dahil nakapasok ka sa magandang ospital, hindi kita bibigyan niyan, no? Sige na, cheers. Kalahati, Eh, ano ka ba? Ang talino ko kaya. Matalino to eh. Magkwento ka. Nung nag-apply ako, sila yung team na pinahaalagaan ng itsura. Ha? Itsura ng tinitingnan ng mga ospital pa nagre-recruit sila? Hinahanap nila yung kaya magtrabaho. Kaya in-adjust ko yung diskarte ko. Hindi ako nagkwento tungkol sa PhD ko. Nag-focus ako sa magandang pangangatawang ko at height ko, kaya on probation ako kaagad. Probation? Ibig mong sabihin on probation ka pa lang? 3 buwan. Ang mga bagong graduate, ilang buwan lang ang meron para maghanap ng trabaho. Kapag hindi ka nakuha, kailangan mong bumalik sa probinsya at mahihirapan ka na makabalik dito. Bitawan mo na yung angkang. Ang hanapin mo yung ospital na kayang solusyonan yung mga issue mo sa household registration. Tito, pag bumalik ka sa probinsya, wala na akong kaagaw sa kama at toilet ko, di po ba? Usapang matanda to, huwag kang makisali. Maglaro ka na lang dyan. Naiintindihan mo ba? Hindi ko bibitawan yung angkang. Parehas lang ang tao at halaman. Pag nagtanim tayo ng kabutihan, mabubuhay tayo at hindi tayo mabubulok. Huwag kang patalinghaga dyan, ha? Umayos ka. Ang taong walang pangarap ay parang daing na isda. Kung ayaw mo maging daing na isda, hintayin mong maging pusit ka. Pag ikaw natanggal, tingnan ko kung hanggang saan yung pangarap na yan. Ito, tingnan mo tong chives. May pangarap to dati sa damuhan. Pagdating sa city, pinasok sa garapon pagkatapos siyang durugin. Okay, wag mo kainin. Wala tong pangarap. Walang kwenta to sa'yo. Ano, na-offend ka ba sa chive flower? Yan ang kaluluwa ng hotpot. Akin na nga yan. Anong kaluluwa ka dyan? Ayusin mo muna yung sarili mo, pwede ba? University, graduate school, PhD. Ilang taon ka nang nag-aaral, ha? Kung hindi ka makukuha, kailangan mo bumalik sa probinsya at magpastol ng tupa. Bakit ako hindi makukuha? Mas mabuti nang maging sigurado kaysa magsisi ka. Bakit ka ba ganyan magsalita? Tingnan mo mukha ng kapatid mo. Balang araw lalakad ako ng taas noo. Ililigtas ko mga pasyente sa matinding paghihirap. Ako ang icon ng emergency room. Tama na, sige na, alis na dyan. Sa buong buhay ko, hinangaan kita sa pagiging kapalmuks mo. Di ba noon sa basketball court, nangibabaw ako. Pagpasok ko ng final quarter, kapatid mong naging key substitute ang nanguna sa team para maipanalo ang basketball? Nakalimutan mo na ba yung mga sandaling yon? Ha? Wang Yangming! 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 Akin na to! I love you! Yung mga pasyenteng nabanggit ko kailangang obserbahan, okay? Yung mga doktor ng ward at emergency room, magstay muna. Yung iba pwede nang lumabas. Okay, ipapaliwanag ko. Ngayong taon, ang department natin, nagpapatupad ng probationary system. 3-month probation. Ipapakilala ko sila sa inyo. Halika yung dalawa. Wang Yangming, Liu Fei. Bumati kayo sa kanila. Hello, seniors. Ako si Wang Yangming. Kayo nang bahala sa akin. Liu Fei. Okay. Sino gusto niyong kunin? Tulungan mo nga ako i-check. Yung mga nahihiyang magsalita, tumingin na lang sa akin. Papasok ko sa attendance records. At during training, 3 buwan na bonus ang ibibigay. Okay, aakit na ako agad. Madam Guan, pasensya na. May kailangan ako i-check na pasyente sa taas. Di bali na.
ako nang gagawa. Ay, tignan nyo. Buti pa si Dr. Su. Ay, nako. Kayo namang lahat. Naranasan nyo rin to dati ah. Suportahan nyo yung mga mas bata. Dr. Su, halika. Pili ka na. Yung sa kaliwa, sumunod ka. Salamat, Dr. Su. Makinig kang mabuti kay Dr. Su. Kung makukuha mo ang 20% ng skills niya, kakayanin mo na sa ER. Okay. O ano na, tara na. Maraming trabaho sa taas. Sige na. Meron pa ritong isa. Ayan. Matangkad. At mukhang malakas. Kaya niyang magtrabaho. May PhD. Minsan lang ang ganitong pagkakataon. Kung matapos niya ang training, kaya niyang gawin ang trabaho ng pangdalawa. Ano na? Hala, saan galing tong malaking langaw na to? Hey! Seryosong usapan, langaw ang inaatupag. Isara mo yung bintana, pambihira. Ay, nako. Usapin to ng department natin, kaya seryosohin niyo. Madam Guan, pwede naman nating itong pag-usapan uli. Ang mabuti pa, mamaya na lang, ha? Sumama ka sa akin. Magtrabaho na kayo. Kayo talaga. Puro kayo kalokohan. Madam Guan, huwag mo na akong pahirapan. Pakiusap. Pirmahan mo na to kaagad para sa akin. Sinabi ko na, hindi ko pipirmahan yan. Ay, paulit-ulit mo na lang tong ginagawa sa akin. Alam mo bang hindi na kinakaya ng puso ko? Sama sa pakiramdam. Makapigil hininga palagi pagkasama kita. Sabihan mo yung ER, injection na ako dito. Hindi ko na kaya to. Hindi ako makahinga. Ay, naku. Tigil-tigilan mo nga yan. Kontrabida ka talaga kahit kailan. Wala na ako magagawa sa'yo eh. Tayo, pipirmahan ko. Sana kanina mo pa sinabi. Ayan. Ayan na. Okay. Di na kita i-istorbohin. Alis dyan. Ay, hindi. Teka lang. Madam Guan. May maliit na pagkakamali lang, madam. Yung date kasi, dapat nakasulat July 2. Oo nga. Tama. July 2 nga ngayon. October 2, 3 months later. Pwede mo nang asikasuhin ang resignation mo noon. Hindi. Dapat ngayong araw na to. Hindi pwede ngayon. Wag. Madam Guan. Hindi. Huwag mo ilak yan dyan. Nakipagkasundo na ako doon eh. Kailangan ko yan para sa procedure. Nakipagkasundo kanino? Tumanggap ka na ibang trabaho na walang pahintulot ko? Joint venture na ospital yan. Tama? Pagpasok mo ng pinto, 2 o 3 guide ladies ang mag-iikot sa'yo. Kailangan mong gumastos ng ilang libo, di ba? Oo, tama. Mataas ang respeto nila sa akin. May pakikitungo at pagkain. May sweldo, dividendo at bonus ako. At ang pinaka-importante, hindi ako pagagalitan. Hindi mo naman kailangan mapagalitan. Magstay ka lang ng 3 buwan. Tapos ayusin natin. Ayoko nga. Eh di hindi ko pipirmahan. Pag ganon, hindi maayos ang resignation mo. Pag hindi ka dumaan sa proseso, walang tatanggap sa iyong ospital. Sige. Saan ka pupunta? Tapos ka na mag-sermon, magtatrabaho na. Isama mo siya sa trabaho mo. Sino ba yan? Baguan. Wang Yangming, hayaan mo ipakilala ko siya. Lu Qingqi. Dr. Lu tinatawag ding Louie. Siya ang backbone ng emergency room. Mula sa araw na to, siya ang magtuturo sa'yo. Matuto ka sa kanya. Teka muna, anong ibig mong sabihin? Siya ang rason kaya gusto ko manatili ka rito.
3 buwan. Pagkatapos ng 3 buwan, alis ka, mag-stay siya. Ayoko ng mga ganyan. Hassle ang apprentice pag may nangyari sa nagtuturo ang sisi. May bonus ka. Kulang pa yung bonus pambayad sa penalty. Ikaw na lang. Ha? Bigyan kita ng bonus. Nakikipagtalo ka? Punitin ko to. Payag na! Payag na! Payag na! Tuso ka talaga. Kontrabida. Prena ng mga kontrabida. Ano pang hinihintay mo dyan? Sundan mo na. Salamat, madam. Dr. Lu, ako si Wang Yangming, nag-PhD sa Yandu. Pangarap ko talaga maging doktor. Turuan niyo sana ako. Anong maganda ron? Ba't kailangan maging doktor? Pangarap ko yun eh. Pangarap lang pala eh. Pag-isipan mo muna. Locker room yan. Storage room. Staff room. Nagpas 1 dosena ang medical staff. Isa lang ang kwarto. 2 kama. Bago ka lang dito, kaya ikaw ang nasa ilalim ng pyramid. Pwede ka lang magpahinga pag wala yung iba. Isara mo yan. Ang trabaho mo, mag-conduct ng examinations, magsulat ng medical records at gawin ang anumang iutos ko. Good morning, Dr. Lu. Toxic na naman ang araw na to. Araw-araw naman. Matulala ka. Welcome sa totoong mundo ng mga doktor sa ER! Excuse me, Doc. Huwag mo na gumalaw. Dr. Jeff, punta kayo dito. May day and night shift dito. Alas 8 ng umaga hanggang 4 p.m. ang day shift. Ang night shift naman, 4 p.m. hanggang 8 a.m. kinabukasan. Walang breaks, walang holidays at wala ring weekends. 365 days na walang break. Ay, sino gumamit niyan, ha? Yung AED hindi na reset. Mahuli ko lang kung sino yan. Jesus. Uy, Nurse Lee! Ganda mo ngayon, ha? Imbis na chumika, ayusin mo muna personal mong problema. Uy, May. Dr. Lu, Yung bang nasa lobby, boyfriend mo? ano ba? Wala nga akong boyfriend. Kunwari ka pa. EICU yan. Critical emergency ang hawak namin. Karamihan sa mga kaso may problema sa heart. Teka, itong bed 2. Oras na magpalit ng IV. Yes, Doc. Di ba bumuti ng lagay ng pasyenteng yan? Bakit ngayon lumala na naman? Jesus. Dr. Lu, may matandang nahimatay sa labas. Dali yung kama, at 17. Saan yung kama? Ayun. May lock yan sa ilalim, Dr. Wang. Ay, nako. Excuse me po, makikiraan lang po. Tabi lang po muna. Excuse me po, makikiraan. Pwede yung tumabi muna? Umalis kayo dyan! Hospital to, hindi palengke! Tabi! Padaan o, padaan! Tabi, umatras muna kayo. Dok, okay naman sa Puro pa. kanila lang. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay naman sa kanila. Hindi ko alam. Baka na... Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya. Huwag kayong umarang! Leo? Ay, Leo! 62 years old siya. Hinimatay habang nagre-register. Kaya mo yan, ha? Iwan ko na siya sa inyo. Kami na bahala. Salamat. Naku, Leo. Salamat.
as established. 1 milligram ng IV epinephrine. 1 milligram ng IV epinephrine. Injection completed. Normal na uli ang heart rate. Hinimatay siya. Hinga lang muna ako. Hinimatay siya dahil na cardiac arrest siya. Ipapaliwanag ko. Yung pause ng 2 or 3 seconds, okay lang. Pero yung 6 to 10 seconds, pwede ka mahimatay. Sa tingin namin, sa ngayon stable ang kondisyon niya. Obserbahan muna namin. Ang suggestion ko, mag-install ng pacemaker. Ano kasi, Dok? Kahit ano okay sa akin, basta mabuhay lang asawa ko. Oo, sige. Pag-isipan mo muna, ha? Kamagana ka niya? Nakalimutan mo. Nandito ako para matuto sa'yo, di ba? Kadalasan yung kamag-anak nanonood lang. Ikaw ba? Ako? Tanungin mo medical history at isulat. Ay, naku. Ano hong nararamdaman niyo? Yung puso ko. Yung puso niyo, parang may bara? Kapos sa paghinga o palpitation? Palpitation. Palpitation. Nag-exercise po ba o may pagkabalisa? Bakit naman ako mababalisa? Nagagalit ka't nag-aalboroto tuwing hindi umuwi ang anak natin. Hindi ba matatawag yun na pagkabalisa? Ano? Nagagalit ba yun, ha? Ha? Kailan ba ako nagalit? Ha? 4 na taon na siyang hindi umuwi. Patay na ako kung taon-taon ako nagagalit. Manong, kalma lang ho kayo. Kasi, yung taunan niya sanang bakasyon, na-cancel nga. Kaya hindi siya makauwi, di ba? Isa pa, mahal ang plane ticket pag panahon ng bakasyon niya. Libo-libong halaga ng round trip, magkano lang kinikita niya? Yung anak naming lalaki, kamukha mo, alam mo kasing tangkad mo rin. Manong, meron ba kayong medical history? Tumingin ka, doon sa poging lalaki. Tingnan mo yung mukha niya, kamukha ng anak natin. Kung talagang pogi yung anak mo, siguradong hindi ko siya tunay na anak. Malakas kaya ang genes ko, okay? Nung bata ako, kung naging mas sige maingat na. ako, sigurado magiging kasing pogi siya ng anak ko. Sige na, wala namang kakwenta-kwenta. Nako, pasensya ka na. Ayos lang po. Nakalimutan ko na rin kung paano tumawa. Pumila ka. Ay, nako, salamat. Doctor, Huwag kang tumayo sa hindi dapat. Kung wala kang ginagawa, mag-ECG ka. Pangalan ng isulat, wag bed number. Pwede magbago yon. 12-lead ECG para sa normal patients. 18-lead ECG sa may heart disease at myocardial infarction. Kaya mo mag-18-lead ECG, di ba? 18-lead ECG? Wala yung kinalaman sa research ko. Nakalimutan ko na yun. Di ba sa Yangtze University doon ka nagtapos ng PhD? Yung 18-lead ECG, di mo alam kung paano ginagawa? Alam ko. Siyempre naman. CR muna ako. Brad, sa bed 17, i-record mo para sa akin. Teka, Alam na kaya niya paglabas ng CR? Ay, Miss Dang. Bago ako, Wang Yangming. Tanong ko lang kung paano gawin ng 18-lead ECG. 18 lead? Ay, ang sabi ng head nurse, mag-intubate daw ako. Mauna na ako. Turuan mo muna ako.
Hello? Si Dr. Liu Fei, nandito ba? Nasa Ward 8 siya. Ward 8. Masikip ang dibdib, hirap pa rin huminga. Nakakaramdam ako ng palpitation. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pwede ka maistorbo. May pasyente ako. Binigyan ka ng gamot ng nurse pang stabilize ng heart rate. Obserbahan na muna natin. Kaya lang, 2 beses ko na siyang tinik, pero hindi pa rin ako komportable. Dok, delikado po bang kondisyon ko? May congenital heart disease ka. 2 araw nang hindi ka okay bago ka nagpa-check up. Next time, huwag mong patagalin ha. Punta ka kagad sa ospital. Tawagan natin ang pamilya mo. Ano number ng parents mo? Nasa business trip sila. Hindi makakabalik. Hindi naman pwedeng walang contact. Ano number nila? Kung ayaw mong kontakin ang magulang mo, ibang miyembro ng pamilya. Matanda naman na ako, Dok. Kaya ko nang magdesisyong mag-isa. May nakita akong batang lalaki na nakaabang sa pinto kanina. Kaibigan mo siya? Hindi. Wala akong gustong tawagan. Kaya kong gumawa ng desisyon. Ano ba yun? Tumanggi siya magbigay ng contact. Problema yan. Nakita ko 120 ng heart rate niya. Problema talaga. May CHD siya eh. Anong kondisyon ng pasyente? Enlarged heart, unstable heart rate. Di pa makita ang dahilan. Ano ka ba? Pasyente mo ba siya? Atat ka masyado Ano eh. ibig mo sabihin? Sabik ka masyado. Sabik na madaig ako. Wala naman ang boss natin. Sinong gusto mong i-impress? Di ako katulad mo na maraming oras. Gusto kong itanong yung... Di bali na, di mo rin naman sasabihin. Subukan mo ako. Paano gawin ang 18-lead ECG? Itagilid ng pasyente, sukatin ang electrical signals ng puso. Sinusubukan lang kita. Hindi mo lang masagot ang simpleng tanong eh. Gumaan ang loob ko. Dok, masasaktan siya. Okay, dahan-dahan lang. Excuse sir, tagilid po sila. Dahan-dahan. Sige. Dahan-dahan lang. Yan. Aray! Huwag dyan! Dok Masakit! naman, nasasaktan nga eh. Dahan-dahan naman. Sige po, pasensya na ho. Yung pagtanda ng balat mismo, nagiging mas sensitibo sa sakit. Aray ko! Ang sakit! Marunong ka ba niyan? Intern doctor ka eh. Ano, pinagpapraktisan mo pa siya? Pasensya na. Ikakabit ko po ulit. Ikakabit ulit, titiisan na naman. Matatagalan niya ba yung ganyan torture? Ako kaya. Ako na muna. Kung di dahil sa transfusion, kaya ko tumagilid. Ako muna. Baka hindi niya pa nagawa yan dati. Mas nababalisa siya, mas lalo naman siyang kinakabahan. Pagpahingahin mo muna ang papa mo, kami muna. O siya, kayo na muna. Pa, sila na muna ha. Relax ka muna. Dahan-dahan lang ho. Huwag mo igalaw yung braso. Huwag mo pindutin yung tube. Hindi pwedeng hindi ako nakatingin. Mabuti pa, tawagan niyo yung anak niyo. Maalagaan niya kayo. Oo, sabi ko nga, handa akong tawagan ng anak ko. Pero tulad nga ng sabi ko kanina, hanggat nagtatagumpay ang anak namin, magiging mahusay siya sa kahit saan. Manong, napakabait po ni Manang. Kayo rin po. Ay, Tulad ngayon. Salamat sa pagtulong sa akin. walang anuman. Sa tuwing nakikita kita, naaalala ko sa'yo yung anak ko. Pag kailangang lumayo ng mga anak para itaguyod ang karir nila, minsan hindi madali. Sana yung ibang tao maayos din ang trato sa kanila. Ang galing mo, Iho. Ang husay mo. Kamukha mo yung anak ko, lalo na yung height mo. Excuse me po.
Padala ng samples ng bed 18. Akin na blood test results ng bed 9. Pasyente sa bed 2, CT scan. Papirmahin na agad yung pamilya ng bed 16. Anong ginagawa mo, Dr. Wang? Ba't nakasalampa ka dyan? Hinihintay kita. Nandiyan na! Dr. Wang, may oras ka talagang huminata? Tara! Hindi na. Buti pa, ako na lang gagawa. Ako ba tinatawag niya? Seryoso ka ba? Ang sabi ni Dr. Lu, hindi na. Hindi Dr. Wang. Ang tawag niyan sa kondisyon mo, PTSD. Traumatic Stress Disorder pagkatapos ng matinding torture. Wala pa akong nagawang technical work ngayong umaga. Hindi tulad ng pandoktor. Puro mga errand. Easy ka lang. Sa tingin mo, bakit si Dr. Lu pinotorture ako ng ganito? Ha? Na-offend ba siya? O may issue siya sa mga PhD holder? Si Dr. Lu, bachelor's degree lang. At hindi pa siya napopromote dito sa emergency department. Kaya pala, naintindihan ko na. Dahil mataas ang qualification ko, promoted agad. At mas pogi ako sa kanya. Abangan mo, babaguhin ko ang takbo rito. Tsaka, ayun lang. Kanino ka mas pogi? Mas pogi sa kanya. Kala ko mas pogi ka sa akin eh. Dr. Lu, yung pasyente po. Dr. Wang! Nandito ka Bakit na. May masakit ba sa inyo? Hindi, ayos lang ako. Kaya lang, yung asawa ko nakita mo ba? Di ba inutusan niyo siyang bumili ng pagkain kasi walang lasa pagkain ng ospital? Bakit ang tagal naman niya, ha? Nag-aalala ba kayo na baka dinukot siya? Hindi, kasi magulo ngayon ang isip niya at hindi niya alam ang daan. Pag nawala siya, ayoko nang mabuhay. Sige lang, huwag ko kayo mag-alala. Nandiyan ka na! Saan ka pa galing? Muntik na ako maligaw eh. Pare-pareho kasi ang itsura ng pinto eh. Napakabagal mo! Saan ka ba nagpuntang matanda ka? Bakit pa siya biglang? Hinahanap niya po kayo. Ayaw mo nang kumain? Gusto ko. Higa, akin na. Si Dr. Lu, nakita niyo ba siya? Hindi. Di ka kakain? Di ako gutom. Hindi sa hindi ka gutom. Busy ka buong umaga, yung adrenaline secretion mo mataas. Tara, kumain at magpahinga pag may oras. Kain, ang dami ko pang kailangan gawin. Huwag mong persahin ang sarili mo. Pag bumaba ang sugar mo, ililigtas ka pa namin. Kain na, tara. Di ako sasama, layo ng kantin. Sinabi ko bang sa kantin? Saan tayo pupunta? Ayan. Basta sundin nyo lang ako, kakain kayo ng masarap. Oh, Ganun ba? Ibig sabihin, mag-a-apply ka ng salary increase para sa amin? hindi ubra yun. Sinasabi ko sa'yo.
Pag sinabi kong kumain ng mabuti, ibig sabihin lang nun, kumain na maayos. Hoy, sa high-tech zone, ito ang the best roast duck. Walang katulad. Purine at fats ang nagpapasaya sa akin. Kain na! Naku, dahan-dahan lang. Unang araw ngayon sa trabaho ng baguhan, kaya tira nyo ng isang peraso. Ito, sa'yo na lang. Salamat. Ay, nako. Hindi sa hindi namin nakita yung poging lalaki. Ay, masyado lang kasi kami naging busy. Kaya siya, ang hirap panoorin. Hay, hindi ako mahilig sa pogi. Pakiramdam ko, masyado silang makasarili. Ayoko rin. Tingnan mo si Dr. Lu. Medyo pangit pero mabuting tao naman. Mabuti, napakabuti. Baba ng self-esteem ko kanina umaga. Okay lang yan. Ako nga, nung baguhan ako, 1 taon niya ako pinagalitan. Ngayon, 3 taon na ang lumipas. Kumusta ako ngayon? Pinapagalitan pa rin. Anong tawag doon? May hirap lahat sa simula. Yung gitna, mahirap. At yung dulo, may hirap pa rin. Huwag mong masyadong isipin. Alam mo, Jokan, nag-improve ka na. Ay. Di ba? Kumbaga, sa madaling salita, na-summarize mo na yung pangunahing landas ng paglago ng isang doktor. Mahusay ang estudyante dahil mahusay ang nagturo.